Okay, so kaya ako nag-vlog ulit kasi I felt the need na kailangan kong kahit short lang, no? Ah, para dun sa mga ito para dun sa mga mga yung para bukas na may memo daw na kinakailangan umattend ang mga tao, ang mga government employee. So sige lang, attend lang kayo kung gusto ninyo. Ngayon kung ayaw ninyo, wag kayo umattend kasi linggo 'yun eh. Bukas linggo, di ba? So, you know, if I am in government, I will not attend. Bakit? May linggo eh, magsisimba ako. Sino ba kayo para diktahan ako kung anong ganong gagamitin yung linggo ko? Natakutin nyo ako, nasa gobyerno ako kasi gusto nyo makibagay ako. No, it doesn't work that way. Hindi matinong gobyerno yung ganon. Kaya kung kayo magpapakatakot kayo, sige, continuous kayong tatakutin ng gobyerno. Ang dapat dyan, sabihin nyo, huwag kayong attend. Ganun lang, kasimple yun. O ano, gagawin nila, kakasuhan kayo? O di sige, kasuhan nyo ko and then you use that as evidence. Because there's nothing sa batas natin na kahit yan may memo, paano yun, nagde-defy ka? Linggo eh. Oras para sa pamilya, oras para sa simba. Anong mas mahalaga sila sa pamilya mo? Mas mahalaga sila para kaysa sa simbahan? No. Sa inyo yun, kung kayo gusto nyo maten kayo. Pero kung sa tingin nyo, feel nyo, ayaw nyo maten, huwag kayong maten. At you do it individually and collectively. You protect each other. Ganun lang yun. You text each other, you call each other, you message each other, Facebook or whatever, no? You communicate and then, attend tayo, hindi. Kasi kung ako yan, kung akong inyong head, anong bisor, hindi ako, huwag na kayo matin. O, di ba? Kung di kayo, sino? Any volunteers dito, yung sacrificial lamb? Hindi, pero ano yan, sipsipan. Nakakaloko. Because the government needs to project power, needs to project support na ito, ang dami pang matin. Bagong Pilipinas, di ba? Bagong muka. Grabe, no? How we have reverted back to our old ways, no? Hakot. There was a time na kinakaasaran na natin yung hakot-hakot mentality ng mga politika, no? Ng politiko. Hahakutin para na i-project yung image na ang daming sumusuporta. Deception eh. Will you be instrument of deception? Na lulukoy nila yung ibang Pilipino na so gullible na ang daling utuin na, uy, ang dami ah. Wow, galing, galing. Bagong Pilipinas nilo-launch. How stupid. Tapos na tayo doon. At kayo, tayuan ninyo. Ayaw ko, wag. Ayoko, hindi ako attend. Yung ganun ba? And then, sige, kasuhan nyo ako. Tanggalin nyo ako sa gobyerno. Demanda ko kayo. Because you are protected also by the Constitution. Everyone has a right to religion. Pakita nyo yung pangingibabaw ng taong bayan sa Constitution and then sa gobyerno. Dito lang yung gobyerno. Yan ang umu-order sa inyo dito. Nandito kayo, tusan kayo. Kahit kayo nasa gobyerno, they cannot compel you to do their bidding. Yung to submit to their mga kalokohan. Kaya nasa sa inyo yon. Okay? Ano pa ba ang aking message? So, yun yung ano ko. Kasi nakalimutan ko sabihin kanina yung kasi worried itong mga tao sa gobyerno. Yung mga PNP, okay lang na pumunta kayo kasi trabaho lalo na yung naka-duty. Pero hindi naka-duty, what for? What for? Para ipakita, para mag-instrumento kayo. Well, anyway, natatawa ako kasi nakikinig sila sa advice ko. Meron kaming manifesto, huwag nyo kami papakialaman ha. Pirma-pirma lang, kahit kami mabagal lang, 100 lang isang araw. That is sa 365 days, mga 00. 36,500 na katao lang sa isang taon. O de sa 10 taon, 365,000, 10 taon. Tapos na si BBM noon. Hanggang 2028 lang siya. 4 more years, no? 4.5 years.
So, you see at that rate, that's why, thank you for not shutting down my Facebook because you don't see it as a threat. Di ba? Ganun lang yon. So, ngayon, magpapakita sila ng ng manpower. Ayan, hakot. Ayan na. Kinukumpel lahat. May memo, interagency memo, agency memo, na internal memo. Kalokohan yan, The government is trying to deceive our fellow Filipinos. And if you will allow yourselves to be used by such a deception activity, then wala, you're part of them. You're part of the whole thing. Patawarin nawa kayo ng langit. Okay? So ngayon, mga Pilipino, huwag kayo mawala ng pag-asa na, wala nang pag-asa tayo, Pilipinas, ganito. Huwag kayo malalo moral. Kasi sinabi ko nga sa inyo, ganyan lang, pababang ganyan, self-destruct Kasi araw-araw, dinadagdagan nila. Ayan, mali na naman sila, hahakot sila. Yung mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno, maasar lang sa kanila. Naasar na ang tao sa PCS, naasar ang tao doon sa mga tawag dito, sa mga nangyayari. Yung ICC, yung PI, mga napapa-PI na nga mga tao, tuloy-tuloy pa rin. So, pinapakita na si BBM natin control. In fact, would you believe na hindi niya alam lahat yan? Alam niya lahat yan. May bas-bas niya yan. Ano siya, hindi nakikinig sa balita? Hindi siya nagse-cellphone? Wala siyang time? Yung mga anak niya, sasabihin niya. Yung asawa niya, sasabihin niya. Yung intelligence niya, sasabihin niya. Yung mga nakapaligid sa kanya, advisor, sasabihin niya sa kanya lahat na nangyayari. So, hindi ako naniniwalang hindi alam ng presidente. Ang tanong, kung alam yan ng presidente, bakit hindi siya sumasagot? Hindi niya tinutugunan yung mga problema. Hindi niya tinutugunan yung mga hinanaing ng tao. Bakit hindi niya sagutin yung issue sa droga? Bakit hindi niya pagalitan si Tamba, "Oy, animal ka. Tignan mo yung ginagawa mo. Ano ka ba? Sino ba presidente sa atin dalawa?" Di ba? Palitan ka, papalitan na ikaw. Sige, sumigi ka pa. Makakatikim ka sa akin. Buntalin ko pa yan Pagka ako yung presidente, buntalin ko si Tamba. Tarantadon to. Congressman ka, presidente ko, tapos aasta-asta ka dyan. Kaya lumalabas na talagang alam ng presidente. And kung titignan niyo yung kay Maharlika na niya kinukwento niya sa isang text message ni Ate Amy, lumalabas na talagang galit na si Amy. Tama. Kaya nga Kaya nga, ang problema niya, parang yung kanino, di ba, Duterte o kaya Marcos. Tapos noon, sa pan-level, kapatid niya, si Tamba versus si yung tao. Sarili niya, tao, di ba? So, wala, nahirapan si Senator Ate na kung paano. Pero ngayon, medyo nagpapakita na siya na parang malinaw na yung kanyang tatahakin na landas. Pero ang tanong, is it too late? Or is it just in the nick of time? Tinaano na nga niya, parang tinatakwil na nga niya na kapatid niya. Hindi yan anak ng ama ko. Imagine. Parang ang dating ano ba si BBM? Magpa-DNA ka nga para malaman pa-DNA ka, hindi lang drug test, pati DNA testing para ikaw ba talaga si magkadugo ba talaga kayo? Grabe naman. Ano ba 'yung nangyayari sa atin? Ang kwento, Okay, so yung wag kayong mawala ng pag-asa because in all of these things na nangyayari, all the more na nakikita natin dapat na God is in control. God is in control. Nagmamasid lang siya nitingnan. Kaya niya pa yan. Kaya niya pa yan. Wala yan. Wala yan. Di pa kayo pinapako sa krus di ba? Wala yan. Kasi pagka ako ang nagalit,
yari kayong lahat na mga walang ya kayo. Yari kayong lahat. You will face the wrath of God. Sa ngayon, yan nyo. You can still manage up within yourselves, no? If you want change, Filipino people, you stand up and then you exercise your sovereign will. Ano? Vox populi, vox Dei. The will of the people is the will of God. Di ba? So, you exercise your will. Nakaganyan lang si Lord sa langit, nanonood. Pero kung dumating sa punto na magpapatayan na, pinapatay na ang taong bayan, because, kunyari, nakurap yung armed forces o yung PNP or merong force sila na talagang sinusuppress na kayo na ginaganyan na lahat, papasok na langit doon. Di ba? Sa ngayon, relax lang kayo. Kami, hindi pa kami kumikilos eh. Kaming mga mamamatay tao na mga retarded na, wala, nagtitimpi lang kami. Because we're waiting for the Filipino people. The armed forces and the PNP are just watching also, waiting for the Filipino people to exercise your sovereign will. As I will explain the next vlog, I have to run off away, susundo ako eh. So, ang kinakailangan, huwag kayo mawala ng pag-asa, continue believing in God, continue believing in yourselves na kaya ninyong tapusin itong problema natin peacefully. You stand up for your rights. You stand up for your sovereign. Ipakita niyo yung sovereign will ninyo. Ang farmer, nakakita niyo na yung farmer na gumagamit ng grass cutter. Tinda mo. Ganon, di ba? Very efficient. Ng control ng masasamang damo. Ang mananabas na efficient na magaling, yun ang ginagamit. Di ba? Yun ang ginagamit. Pero kung ikaw talaga sobra-sobrang efficient na mananabas, one step higher. Meron ka pang weed killer. I hope you see what I mean, no? Gumagamit ka na ng grass cutter, bush cutter, or whatever you call that. Diba? Yung ginagamit sa mga gilid ng kalsada, yung para isang tabas lang na ganyan, malinis na kaagad, tanggalin damo. Tapos kahit hindi na nga walisin, nandun na rin, maagnas yung magiging lupa na rin yung pinagtabasan. Very efficient. Pagka binanata mo pa ng weed killer, wala nang tutubong damo. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Grass cutter combination na weed killer. Now, sino man yun? Hintayin natin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya kayo mga hindi attend, bukas, huwag kayong matakot. You stand up. Sabihin nyo, ayoko eh. Inuna ko yung simbahan, inuna ko yung anak ko, pamilya ko, inuna ko. Bakit? Sino ba kayo? Ha? Sino ba kayo? O, di magbayad kayo overtime pay kung papatendin nyo ako. Kung walang usapan ng overtime pay at titiway kayo, huwag kayong attend. Ganun kasimple lang yun. Diba? Sige, demandahan tayo. O, magkasuhan tayo. I-refer ko yung kaso sa korte. Tingnan natin kung sino mananalo. Ganun lang yun. May tawag kayo sa PAO, Public Attorney's Office. Kay Persida, Attorney Persida. So, ganun lang yung Okay, magpapatakot. So, kaming mga ayaw naming gagalaw because ayaw namin ng gulo. Kami naghihintay din. Civilian na kami. Huwag nyo kaming buyuhin na ngayon na. Ngayon na. Huwag nyo buyuhin yung armed forces. Makakalaban nyo yung armed forces pagka ngayon na. No? Magpakita kayo na marami kayo na busit na. Yun. Hindi yung magpapakita bukas yung administration na ang dami nila eh. Oh. Magpapakita naman sa Mindanao na madami rin. Ay nako. Mas marami yung mga majority ng Pilipino na walang pakialam, tahimik lang, manonood na lang ng TV bukas, di ba? So, you see, yung predicament ng Pilipinas. Pero kung nagkaroon ng yung umikot yung gulong at nagkaroon ng changes, I would even volunteer myself na ako yung mananabas. Bilugong gulong eh. Ako yung tatabas ng mga tarantado sa gobyerno. Ako yung tatabas sa mga walang yan na yan, mga corrupt na yan. Lahat.
May weed killer pa. Ang daming volunteer eh. May batalyon na yung nagbabolunteer eh. Sabi ko, peaceful muna tayo, peaceful muna tayo. Wala muna. Eh, ayaw natin kalaban ng armed forces. Yung armed forces eh, tsaka ano, hayaan mo sila mamroblema. Kasi time nila ngayon eh. Yung armed forces, hayaan mo. Sakit ng ulo ng dalawa eh. Browner tsaka si Acorde. Sakit ng ulo. You watch my next vlog. I'll try to explain the situation. Mag-analyze ako, no? What's happening, where we are. And then, anong tingin ko? What will happen? I'll try to analyze it. Bigyan niya lang ako ng ano na... Sinulat ko na yun eh. Dapat 3 vlogs ago pa yun eh. Kaya lang na busy kami. Na-busy ako doon sa aso eh. Nanganak nga eh, di ba? So, yun. Maraming salamat sa inyo. Yun lang ang message ko dun sa mga attend, yung balak kong attend bukas, pag-isipan ninyo maigi. Nakakatulong ba kayo sa Pilipinas o mas nakakasama kayo? Diba? Kung ayaw ninyo, dahil sa linggo siya, panahon ng pamilya at ng simba, doon kayo sa pamilya nyo at sa simbahan. Huwag kayo magpapatakot dahil lang sa isang memo na alam nyo naman, illegal order. Mali naman. Ganun lang. Diba? At kung marami kayo, di nila kaya kayong kasuhan. Kung kakasuhan kayo, maraming dudulugan. Because wag kayong magpapatakot sa isang gobyernong tarantado. Ganun lang yon. Wag kayong magpapatakot sa isang amo na gago, na sunod-sunuran sip-sip. Kasi the way it works, yung command structure na yan, wala ito pag wala yung mga tauhan. Wala yung command pag wala yung mga tauhan. Because yung mga tauhan, united. The leader, whoever he is, from top to bottom, the leader, at whatever level you are, mga leader ng gobyerno, tandaan ninyo to, from the lowest mammal, from the supervisor, to the managers, to the high paluting mga secretaries, head of agencies, to the president. Lahat kayo, pati sa armed forces at saka sa PNP, from the lowest mammal to the highest mammal, the leader should know very well na wala kayo, wala yung rangko ninyo, wala lahat kayong yung posisyon ninyo pag wala yung mga tao ninyo. Kaya yung mga tao ninyo, ang alagaan ninyo, na wag maasar sa inyo. Kasi pag kayang tao ninyo ang maasar sa inyo, good luck sa inyo. Ano lang, what kind of a president are you kung wala ka ng tao? Wala na yung Filipino people, hindi mo na hawak. What kind of general are you? Kung wala na yung mga colonel mo, wala na yung mga major, wala na yung kapitan. Uy, wala si Captain Enrique. Wala na yung mga sarento, wala na yung tropa. Oh, what kind of manager are you? Kung ayaw ng mga taong sumunod sa'yo. Kaya wag yung one way. Two way yung relationship lagi. Top down, bottom up. Ha? Two way. Huwag kayong abusado sa inyong mga title at sa mga posisyon ninyo. Because dadating yung araw, mawawala lahat yung tao ninyong hawak. At kayo, pipitigin lang kayo ng tao. So hanggang doon lang ako. Maraming salamat. Happy Sunday. Magdasal na lang kayo. God bless the Philippines. Bye-bye.